Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, September 21, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Never again! Never again! Sa kabila ng masamang panahon, daang-daang Pinoy nakiisa sa iba't ibang pagkilos sa buong bansa para gunitain ang anibersaryo ng martial law. Nabalitaan namin na walang kami trabaho ng RXT sa lugar. Kaya pumunta lang po kami ulit sa master na may pinadala sa kanina ko. Hindi parang magpagod ng mga NTF-ELCAC, ebidensya ng kusang pagsuko ng mga aktivistang sina Jen Tamano at Jonila Castro, isinapubliko. Almost 99% na pong handa ang ating pong commissioner elections sapagkat lahat po ng mga schedules namin ay nasunod, lahat po ng timelines natin ay nasunod. Official ballots at election paraphernalia para sa BSKE, nakahanda na. COMELEC tiniyak, hindi magkakaroon ng failure of elections. At tuluyang pagbabawal sa pugo sa bansa, irerekomenda ng NEDA sa Pangulo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar ni Marcos Sr., kinalampak ng taong bayan ang pamahalaan ukol sa mga isyu ng lipunan. Pero ang tugon ng Malacanang, isang nakabibinging katahimikan. Narito ang ating balitang A to Z. Never again! Never again! Never again! Martial law! Martial law noon, terror law ngayon. Ito ang ilan sa mga sigaw ng mga nagprotesta ngayong ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa kabila ng pabugso-bugsong sama ng panahon, hindi natinag ang daang-daang Pinoy na nakiisa sa iba't ibang pagkilos ngayong araw. Umaga pa lang, may mga nagmarcha na sa labas ng US Embassy. Alala muli ang naging malaking papel ng Estados Unidos sa pagsuporta sa batas militar noong panahon ng diktadurang US Marcos. At hanggang ngayon, tila hindi yata natuto. Mayroon ding mga nagtungo naman sa Supreme Court para hilingin ang pagbasura sa anti-terror law. Kalampagin ang Korte Suprema para bigyan nito ng hustisya ang mga nagpapatuloy na paglabag sa karapatang pantao sa aming rehiyon. Gayon din ang mabilis na pagpapabasura sa Anti-Terrorism Act of 2020 o Terror Law dahil ginagamit po ito sa intended use na supili ng mga mamamayan lalo ng mga progresibo. Umabot rin ang mga pagkilos sa Liwasang Bonifacio. Ipinupunto ng ilang grupo ang pagkakapareho ng President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Like father, like son, ang game plan nila, kaya nila gustong baguhin ang kasaysayan para malinis ang pangalan nila at makapanatili sila sa pwesto way beyond 2028. At yun ang nakakatakot. Nagpo-protesta rin sila ukol sa hayagang pagsusumikap ng pamahalaan na baguhin ang kasaysayan. Siyempre, yung ginagawa ng kanilang mga troll farms, ng kanilang mga bayaran sa social media, ginagawa na ngayon sa mga institusyon ng gobyerno. At klaro dito ang ginawa ng Department of Education. Nagtapos ang programa sa Menjola sa Maynila kung saan nagtirik sila ng kandila para gunitain ang mga naging biktima ng martial law. Gayon din ang mga namatay sa kamay ng mga pulis sa ilalim ng drug war ng pamahalaan. September 21, 1971 nang ideklara ang batas militar sa bansa. Hudyat ito ng diktadoryang rehimen ni Marcos Sr. para manatili sa pwesto. At sa ilalim nito, ayon sa Human Rights Victims Claims Board, tinatayang mahigit 11,000 ang naging biktima ng human rights violations, kabilang ang pagpatay, torture at rape. Pero sa kabila ng mga ingay at pangangalampag ng taong bayan ukol sa araw na ito, nakabibinging katahimikan naman ang tugon ng President Bongbong. Ayon sa Malacanang, hindi sila maglalabas ng opisyal na pahayag ukol sa itinuturing ng marami bilang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa.
Pagtatama sa detalye sa ating report, September 21, 1972, idineklara ang batas militar. Samantala, nakiisa maging ang iba't ibang universidad sa Pilipinas sa paggunita ng ika-51 taong anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar. Ang University of the Philippines naglunsad ng noise barrage sa iba't ibang campus nito. Sa pag-iingay, nais nilang iparamdam ang kanilang mga sentimento sa mga kasalukuyang isyu ng lipunan, kabilang ang pagbabaluktot sa kasaysayan. Sa Baguio City, daan-daang estudyante rin ang nagmarcha at dumalo sa isang malawakang pagkilos, habang ang fountain sa harap ng Rizal Library ng Ateneo de Manila naman nagmistulang dagat ng dugo. Ayon sa universidad, sumisimbolo ito sa patuloy na paghuhugas kamay ng mga Marcos sa pagiging pasimuno ng malawakang patayan at pagkipil sa mga institusyon mula noon hanggang ngayon. Ibinahagi rin nila ang mga ito online sa ilalim ng mga hashtag na We Remember, Never Again at Never Forget. I think moving on requires justice. And up until this point, justice has not yet been achieved by a lot of people right now. A lot of people died, and it's not something that we should go away peacefully. Napubliko ngayong araw ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa mga otoridad ang dalawang aktivista na bumaligtad sa kanilang salaysay. Pero dahil sa nangyari, mas mag-iingat na raw sila sa pagpresenta ng mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Giselle Simon. Inilabas na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang hawak nilang ebidensya na magpapatunay na kusang sumuko sa militar ang dalawang aktivista na sina Jen Tamano at Jonila Castro. Makikita sa sinumpaang salaysay ng dalawa na tumakas sila mula sa kanilang grupo dahil gusto na nilang makapiling ang kanilang mahal sa buhay at mamuhay ng normal. Kitaan namin na walang kami trabaho may RXP sa lugar. So, magandang po kami rin sumasan na may kakilala sa kanina ang Flores. Hindi parang magpatulong Makikita rin sa video na inilabas ng ahensya na nanumpa ang mga ito sa Public Attorney's Office at pumirma ng mga affidavit na nagsasabing kakalas na sila sa kilusang komunista. Nandoon po ang CHR, ang PAO natin, nandoon, ang security sector natin referring to the PNP and the Armed Forces of the Philippines, and of course yung local chief executive doon sa area. Kaya naman iginit ng task force na hindi punersa ang dalawa. Everybody was very happy because we thought we have saved 2 more souls in falling into the trap of the CPP, NPA, NDF. But as we have observed, as it developed during the past days, parang nagkaroon po talaga ng deception, mukhang pre-planned yung nangyari. Sinabi rin ng mga ito na maituturing maling hakbang ang pagpipresenta ng dalawang aktivista matapos silang baliktarin sa unang pahayag. I won't say that it is a wrong move, no. Just like what I've said a while ago, we need to balance kasi yung building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin. On one hand, and on the other hand, to be more cautious, no? Dagdag pa nito na magiging mas maingat na ang mga ito sa kanilang ilalabas na mga aktivista. Kanina, emosyonal namang binatikos ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil sa komento nito laban sa dalawang aktivista. Ito ay matapos tukuyin ni Remulla ang dalawa bilang miyembro ng New People's Army. Ayon sa mambabatas, dapat maging maingat ang kalihim sa ganitong mga komento. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Kasabay nito, magsasampa na ng kaso ang Philippine Army dahil sa pagbaligtad ng salaysay ng dalawa at pag-aakusa ngayon na dinukot sila ng mga militar. Nanindigan ng Army na wala silang ginawang pagkakamali ang kanilang mga tauhan sa dalawang aktivista. We are a country of laws. We have rules of law. We have a court here. And we felt betrayed. That's why we will file the necessary case. Sa kabila naman ito, tiniyak ng NTF-ELCAC na handa pa rin silang tulungan sina Jen at Jonila na magbalik loob sa pamahalaan. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.
Hinatulang guilty ng Ombudsman si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC official na sina Lorraine Badoy at Antonio Parlade Jr. sa kasong administratibo. Pinatawan sila ng reprimand dahil sa paglabag sa conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay yan sa panrerentag sa mga aktivista at organisasyon. Nagbanta rin ang ombudsman ng mas mabigat na parusa sakaling maulit pa ang kanilang asal. Sa parehong administrative complaint, pinawalang sala ng ombudsman si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon sa isinampang reklamo naman ng National Union of People's Lawyers. Itinuturing naman ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares bilang warning ang desisyon ng ombudsman sa iba pang mga aktibong opisyal na manrerentag. Isahin na rin yon na hindi regular yung mga ganong klaseng red tagging. And therefore, warning yan sa lahat ng mga aktibong pulis at militar at iba pang mga opisyal ng gobyerno na pwede talaga kayong makasuhan sa ombudsman kung yun ang nangyari kay Parlade at kay Badoy. Halos 99% ready. Ito ang pagtataya ng Komisyon ng Halalan ukol sa kanilang kahandaan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Katunayan, kumpleto na at nakahanda na ang milyong-milyong balota at election paraphernalia na gagamitin sa October 30. May balitang A to Z, si Kim Salinas. All systems go na ang COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Lalong-lalo na dito sa Santa Rosa Central Warehouse nila kung saan manggagaling ang lahat ng mga accountables at non-accountable forms na i-deliver sa lahat ng rehiyon sa buong bansa. Almost 99% na pong handa ang ating pong Commission on Elections sapagkat lahat po ng mga schedules namin ay nasunod, lahat po ng timelines natin ay nasunod, lahat po ng gamit na meron na kailangan natin ay meron na. Kanina ipinasilip ng Commission on Elections sa media at publiko ang milyong-milyong balota at election paraphernalia at kung paano ito pinoproseso sa National Printing Office. Makakasiguro po kayo na very transparent, open po yung PO para po sa inyong coverage. Of course, with the permission also of the chairman. Yung lahat ng election paraphernalia, lalo na accountable forms na pinapagawa natin. Katulad nga ng binanggit natin, almost 92 million. 50,000 ang pinagawa natin ng mga balota, SK at barangay, natapos nila on time. Ngayong araw din, formal nang iniabot ng NPO sa Commission ang Certificate of Completion. Ibig sabihin, kompleto at tapos nang maimprinta ang lahat ng mga pangangailangan para sa BSKE. Tiniyak naman mismo ni COMELEC Chairman George Garcia na makakarating sa tamang oras sa lahat ng voting precinct sa bansa ang mga gagamitin sa halalan. When it comes to the delivery and shipping of all election paraphernalia, on time po tayo. Talaga pong lahat ng yan ay naplano lahat natin. Bukod rito, tiniyak rin ni Garcia na walang magaganap na failure of elections sa mismong October 30. There should be no failure of election in any barangay in the 42,027 barangays of the entire country. That is not acceptable. Dapat po, the election should proceed, the election should be held, and the people will be allowed to vote. Kung sakasakali namang mapuno ng takot at hindi magserbisyo ang mga guro sa mga lugar na mainit ang politika, may nakaabang na ang COMELEC na mga Reserve Electoral Board. Maaaring bigla na lang hindi magserbisyo yung electoral board members. Talagang pinaghahandaan natin yan. Sa ngayon, tanging ang Negros Oriental lang nasa ilalim ng COMELEC control habang mayroon namang nasa mahigit 20 lugar na posibleng ilista bilang areas of concern. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaprubahan nga kahapon ng Commission on Elections ang exemption ng pamamahagi ng fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon dahil sa umiiral na election ban. Pero paalala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, huwag haluan ng politika ang pamimigay ng ayuda sa transport sector na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Babala ni Garcia, mananagot ang mismong LTFRB kapag nalaman nilang may kandidato o politiko na magiging bahagi ng pamimigay ng naturang fuel subsidy. Sana po kung gaano kabilis mamigay o magbigay ng exemption sapagkat kailangan ng mga kababayan natin yan. Sana po
Huwag nating abusuhin o pabayaang yung mismo mga kandidato ang mamahagi niyan. O yung habang namamahagi na andyan yung mga kandidato sa barangay at SK. Nagkilos protesta ang kilusan ng mga manggagawang sosyalista sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy para kondenahin ang walang habas na paninira sa mga corals ng Rosal Reef at Escoda Shoal ng mga Chinese maritime militia vessel. Ayon sa grupo, malaki ang tsansang angkinin ng China ang bahagi ng Rosal Reef at Escoda Shoal. Kaya naman nananawagan sila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagpapatrolya sa lugar para mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng karagatang sakop ng Pilipinas. Kulang hanggang salita lang, diplomatic talks nga lang, bilateral talks. Ang dapat natin kumilos si PBBM. Tapatan ng patrolya, damihan ng patrolya, basigasig na magpatrolya ang ating mga Philippine Coast Guard in combination with the partnership ng iba pa. Matapos irekomenda ng maraming senador ang tuluyang pagbaban sa POGO sa bansa, ayon sa NEDA, plano rin nila itong suportahan at irekomenda sa Pangulo. May balitang A to Z si Billy Torres. Mas malaki ang negatibong epekto kaysa sa benepisyo. Yan ang itinataas sa punto ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan sa pagkakaroon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Kasunod ng paglagda ng 10 senador sa Senate Committee on Ways and Means na nagre-rekomendang alisin na ang POGO. Social costs are quite high, and we don't think that the benefits in terms of the revenues generated and the additional and the impact on the economy are worth the cost. Ayon kay Balisacan, mas papaboran nila mga pamumuhunang may lehitimo at legalidad na produkto at serbisyo kaysa sa mga nagbibigay ng negatibong epekto sa lipunan. I think that what we want to encourage are legitimate investments, good investment in the sense, good quality investments, those investments that will produce goods and services and not ones that promote negative externalities to society. Kumpiyansa rin anya ang NEDA na kakayanin ng bansa kahit walang kita mula sa POGO gaya na lamang ng Thailand at Indonesia. Look at Thailand, look at Indonesia, look at all these other countries around us. They don't depend on those kind of businesses. Paglilinaw naman ito, posisyon pa lamang ito ng NEDA. Pero kung siya ang tatarungin, ito rin ang magiging rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pabor din si Senator Bongo na iba ng POGO, pero pinatitiyak nito na mabigyan ng trabaho ang mga maapektuhang empleyado. Yung mga mawawalan po ng trabaho, dapat importante po mahanapan kaagad sila ng trabaho, no? Base sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, mayroong 32 lisensyadong POGO sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Inahamon ni Senator J.V. Ejercito ang Subic Bay Metropolitan Authority na ibalik ang dating sigla ng Subic. Ayon sa mambabatas, sagana naman ang lugar sa resources katulad ng tourist spot, port, airport at entertainment areas. Sinabi rin ni Ejercito na handa ang gobyerno na suportahan ng SBMA kung gagawin ito. Habang tiniyak naman ng SBMA na tututukan nilang palakasin ng Subic para mas lalo pang tumaas ang bilang ng mga turistang bibisita sa lugar. Target pa rin daw ng SBMA na maging smart city sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag na CCTV at iba pang surveillance cameras sa lugar. Consisting of aircraft movement and area visual guidelines for our airport, detailed engineering design for SBMA buildings and facilities, construction of cargo monitoring branches and satellite offices for our seaport, and then also continuing improvements in our CCTV surveillance systems, including the establishment of a new command center. Also the improvement of SBMA's own radio station, FM radio station. Susunod sa ibayong balita, VP Duterte, ano nga ba ang binigyang pansin sa Education Summit sa South Korea? At mamaya sa ating balitang A to Z Sports, Philippine Women's Football Team handa na nga bang sumabak sa Asian Games. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z.
Iginigiit ngayon ng nag-viral na NAIA security officer na hindi pera, kundi tsokolate ang nilunok nito. Kasunod ito ng video na kuha noong September 8 kung saan nakitang may isinubo itong bagay sa kanyang bibig. Iniuugnay ito sa nawawala at ninakaw umano na $300 bills mula sa isang banyaga. Nananawagan naman si Senator Grace Poe sa Airport Security Office ng agarang investigasyon, pagsasampa ng reklamo at pag-alis sa mga empleyadong sangkot sa krimen sa paliparan. Ayon sa senadora, nakakagalit, nakakahiya at tila hindi nauubusan ng gimmick ang mga kawatan sa airport. Anya, may mga ulat pang nagsasabing inutusan ng OTS personnel na gawin ang pagnanakaw at may kasabwat ito. Kaya umaasa si Poe na matuntun agad ang mga sangkot rito. Nasa halos 100 motorista ang natikitan ng MMDA at IACT dahil yan sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway. Ayon sa ahensya, ilang pribadong sasakyan at motorcycle riders ang pinara dahil sa kasong disregarding traffic sign. Kaya naman ang mga mahuhuling motorista magbabayad ng 1,000 pisong multa. Matatanda ang tanging mga emergency government vehicles gaya ng ambulansya, fire truck at police mobile lamang ang maaaring dumaan sa EDSA Busway. Mariing tinututulan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pag-aproba sa divorce bill sa committee level. Paliwanag ng senador, kung mauuwi na sa karahasan ng pagsasama ng mga mag-asawa, mayroon namang annulment at declaration of nullity of marriage na dapat mas gawing accessible sa lahat anuman ang estado sa buhay. Samantala, sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang anti-agricultural economic sabotage. Sa ilalim nito, papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa agri-smuggling. Binigyang pansin ni Vice President Sara Duterte ang problemang dala ng Artificial Intelligence o AI sa education system ng South Korea. Sa kanyang pahayag sa 2023 Global Education and Innovation Summit sa Seoul, malaki na ang naging paglago at pagbabago sa edukasyon sa nakalipas na 20 taon dala ng teknolohiya. Kaya dapat anyang maging handa ang mga bansa sa epekto nito sa naturang sektor. Mababatid na nananawagan si South Korean President Yoon Suk-yeol sa United Nations na mamahala sa AI dahil sa bantang dala sa maling paggamit nito. Sisimulan ng Philippine Women's Football Team ang kampanya nito sa Asian Games laban sa Hong Kong sa Wenju Sports Center Stadium sa Biyernes. Ito ang magiging unang official game ng Pilipinas sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si Mark Torcaso na pumalit matapos ang exit ni Australian mentor Alen Stajcik. Tinitingnan ng Pilipinas ang tila isang pamilyar na laban sa pagharap sa Hong Kong na kanilang tinalo noong Abril sa unang round ng AFC Women's Olympic Qualifying Tournament. Sa ngayon, number 44 ang Pilipinas sa FIFA rankings. Sa aming pagbabalik sa balitang showbiz, what's next for K-pop group na BTS kasunod ng pagtatapos ng kanilang kontrata? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. K-pop group na BTS muling nag-renew ng kontrata sa Big Hit Music. At parokya ni Edgar may pa-audition para sa isang theater production. Paano nga ba sumali? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Cheers, armies! Dahil for sure, uulan ng Purple Hearts hanggang 2026. Muling nag-renew ang lahat ng miyembro ng favorite K-pop group, ang BTS, na kinabibilangan ni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Smooth like butter ang pasasalamat ng K-pop group sa kanilang mga fans na todo support sa kanila. Matatanda ang unang nag-renew ang BTS group sa kanilang label na Big Hit Music noong October 2018, habang
pansamantalang naghiwa-hiwalay muna ang 7 miyembro upang magampanan ang kanilang military enlistment at solo project. Samantala, yes, show your talents! Dahil very nostalgic ang panawagan ng iconic local band na parokya ni Edgar para sa isang theater production sa 2024. Ang nasabing musical production ay may tang twister peg dahil sa pamagat na Burugudoy Tunes Tuguduns Tuy. Tampok dito ang sophomore album ng banda na sumikat noong 90s gaya ng Silver Toes, Harana, Kaibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko at iba pa. sa isang munting harana para sa'yo. Kaya time to shine sa mga gustong sumali. Basta't nasa edad 18 to 50 years old, may talent sa pagkanta, sayaw at pag-arte, pasok ka sa audition na tatagal hanggang October 1. Ang aspirants na mapipili ay dadaan sa initial screening at makakatanggap ng final callback audition sa October 24 to 26. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, tila ang ilang sports ngayon ay wala nang pinipiling kasarian dahil maging ang mga kalalakihan sumali na rin dito. Sa husay at galing, hanggang saan naman kaya ang kayang ipakita? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang German author na si Johann Gottfried Sumi. Ayon sa kanya, ang totoong kalayaan ay makukuha sa katarungan. At yan ang mga balita at impormasyon. Mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!